pambabas po talaga ng sobra-sobra at nakaka-apekto na po sa tao. Ano mga kabayan natin? So ngayon po sa pagkakataong ito, ang i-highlight po natin ay yung nababalita na yung magulang di umano ay nag-message na kay Kalinga Prab at namamaalam na. So gaano ho ba ito katotoo mga kabayan po natin? Siguro ho, panoorin natin sandali yung pahayag po ng ating mga kasamahan ho patungkol po sa bagay na yan. Ang sigaw! Sumigaw na naman si Doc. Ito, pakinggan ninyo, ha? Si Madi ay nagpaalam na rin. Ang pamilya ay nagpaalam na rin. Sagot na lang nila ang inatay. Si Madi ay nagpaalam na rin. Si Padi ay nagpaalam na rin. Sagot na lang nila ang hinihintay. So ikaw ang nag-a-announce. Nasa halip. Yung magulang ang mag-announce, si Madi at si Padi. O si Kalinga Prab ang mag-announce. Ikaw talaga kahit kailan, bida-bida ka, garang-gara ka. Na kaya napapas ang pamilya dahil sa inyo, kayo ang nagpasabog ng mga ka-isyuhan. Kayo ang pinagmula ng mga ka-isyuhan. Ngayon, bida-bida ka na naman, garang-gara ka na naman. Na dapat ang magsasalita niyan, ang pamilya, hindi ikaw. Kung nagpaalam ito kay Kalinga Prab ang pamilya, dapat si Kalinga Prab na lang din ang mag-a-announce nun. Ngayon, bida-bida ka na naman. Ha? Ngayon, kagaya niya, nagsasalita ka na nagpaalam na at ang hinihintay na lang ang sagot ni Kalinga Prab. Meron pa sinasabi dito na hindi daw binabasa ni Kalinga Prab ang message. Ngayon, kapag meron magko-comment again sa pamilya or hindi pabor sa di umano ay nagpaalam na ayon sa iyong salita, kapag ito ay hindi pabor ang mga viewers, magkakaroon ng bashing. Dahil bida-bida ka, garang-gara ka, nangunguna-nguna ka. O, pakinggan nyo. Si Madi ay nagpaalam na rin. Ang pamilya ay nagpaalam na rin. Sagot na lang nila ang inatay. Sagot na lang daw nila ang inaantay. O, ngayon, eto, may aalma na naman. Ha? Baka mamaya may magko-comment na naman against sa pamilya. Dahil pinangungunahan mo, ha? Ang salita, ang himig na salita mo, nagpaalam na ano na hindi ko na ipi-play ang kahaba ang video. Wait. Nagpaalam na rin. Paalam. Ayaw na nila sa bulok. Ayaw na raw sa gulo, kaya may gulo dahil sa inyo. Sa inyo, nibulaga ang mata. Bakit hindi na lang sa inyo nagpaalam? Iyan ang katanungan. Bakit kay Kalinga Prab nagpaalam na hindi naman si Kalinga Prab ang gumawa ng gulo kung hindi kayo, kung hindi ikaw at si Bulaga ang mata? Bakit kay Kalinga Prab nagpaalam na si Kalinga Prab ang nakatulong? Ikaw, anong naitulong mo? Tulong-tulungan ng bahay, hindi mo na ipagawa. Ngayon pinangunahan mo na naman ang announcement na ito na nagpaalam na daw si Madi at si Padi na hindi na magpapablog. Sagot na lang daw ni Kalinga Prab ang hinihintay. Ano na naman ang magiging damdamin ng viewers? Magkakaroon ng bashing dahil sa pagiging bida-bida mo, ha? Na hindi mo muna hinintay na magkausap muli ang pamilya at si Kalinga Prab patungkol sa mga bagay na yan, pero anong ginawa mo? Pinangunahan mo na naman. Ngayon, sa sinasabi mo nagpaalam, ano na lang ang sasabihin ng mga tao? Kung gusto ng katahimikan at ayaw ng kaguluhan, bakit hindi sa iyo nagpaalam? Kayo ang nag-umpisa ng gulo. So yan po mga kabayan po natin, maliwanag ho dito nga po sa binabanggit ni Bopil, isa po sa mga kasamaan natin na gumawa po ng reaction video at ginamit ho yung clips nung binanggit nga po ni Dr. Love. Maliwanag na para bang aalis na po o kaya ayaw nang magpa-vlog, nagpapaalam na. Ngayon ang tanong, gaano ho katotoo yung balita na yan? Ano po? Kasi ang naringgan po natin, hindi naman ho doon mismo sa magulang o kaya doon sa beneficiaries po mismo. At sa part naman po natin, alam nyo naman ho siguro na lagi tayong updated ho sa mga bagay-bagay. Hanggang sa ngayon ho, wala pa naman ho akong nakikita, screenshot, na yung magulang ay may mensahe kay Kalinga Prab at nagpapaalam na po. Sa ngayon po, wala. Bagamat siyempre ho may alam tayo kahit paano na yung pamilya po nila ay gusto na rin pong matahimik. Kumbaga ang natatandaan ho natin, nagpapaalam na wag nang i-vlog. Hindi lang po sa Kalingap, lahat. Ayun po ang natatandaan natin. Para lamang ho maiwasan yung mga nangyayaring pambabas o kaya mabawasan. Pero ibig sabihin ho, hindi lang po sa Kalingap ang hindi pwede. Para sa lahat. Yan po ang natatandaan ko lang po, mga kabayan po natin. Ngayon kung sakasakali naman na ito pong balita na ito ay totoo, parang hindi po tayo masyadong konforme. Alam niyo po kung bakit? Kasi po kung talagang magpapaalam, kasi yun po ay masilang bagay yun. Kasi alam nyo naman po yung pinagsamahan ay medyo malalim-lalim na po ano. Kung sakasakaling mamamaalam, para sa akin ho, hindi sapat yung magme-message ka lang. Ano po, kung akong tatanungin, pinakamaganda, puntahan, makipag-usap ng maayos para magkaintindihan. Ano po, gasino na po yun. Kumbaga ho yung lugar ho ay magkalapit lang. Within Cam Norte lang naman po ano. So hindi ho ba pwedeng maglaan ng isang araw para puntahan, para makipag-usap, para matapos po yung lahat.
Di ba po sabi ko kahapon sa aking live stream, wala namang problema kung ang desisyon ho talaga ay maghihiwa-hiwalay na, makipag-usap. Kasi hindi naman ho mahirap kausap yung mga nasa Kalingap po, ano? Lalo na po si Kalingap Rab, sina Kuya Bal Santos Matubang. Ano po, hindi sila mahirap kausap. So kung ano man po ang request, baka sakali hong mapagkasunduan, papayagan po kayo. Lalo na po kung sa pagkakaalam nila, ikakabuti po ng beneficiaries po ng Team Kalingap. Ano po, so tandaan po natin yan. Kung totoo man po yung balak na yan, pinakamaganda ho, makipag-usap. Yan po ay suggestion ko lang naman. Ako po kasi parang binabalanse ko po. Ano ho, at iniisip ko rin po yung mga magandang pinagsamahan. Kung dumating po sa punto na magkakahiwa-hiwalay, maganda rin po maghiwalay ng maayos. Para yung mga basing ho ay maiwasan ng konti or mabawasan. Kasi po hindi mawawala yan. Ano man ho ang decision, payagan or hindi, may buzzers po yan. Yung hindi po pagsama sa Korea, alam na ho natin yan. Binanggit ko na po yan noon pa na merong epekto, may implications po yan, may consequence. Ano po? Kaya nga po sa ngayon, ang pinapakiusap natin, wag naman ho masyadong i-bash. Kumbaga, intindihin na lang po yung kalagayan. Ano po? So maraming salamat po sa inyo. Ilan po muna siguro ang ating maiksing reaction video na kung saan hina-highlight po natin kung talagang magpapaalam, makipag-usap na lang po ng maayos. Huwag hundaanin sa mga message o kaya text-text po ano. Hindi po sapat yon. Ang pinakamaganda, mag-usap po ng harapan. Kasi may kasamang feelings yun. May espiritu pa pong ano yun, involved kung sakasakali. At kung ang desisyon po ay maghihiwalay, pwede pong maghiwalay ng maayos. Ano po? So maraming salamat.